Nakaupo siya sa labas ng isang restaurant na may magandang view sa Avenue of Stars. Kakatapos pa lang niyang isaradong isang malaking deal sa isang grupo ng Chinese nationals. Pero gusto niyang munang hintayin ang confirmation sa isa pang project bago siya mag-celebrate. Mamaya na siya magsasaya. Pagkatapos ng confirmation ng magandang balita mula sa kanyang abogado na si Ronan. He was sipping up his coffee while watching the passers-by. Karamihan sa nakikita niya ay mga Pinoy. Abala ang mga mata niya sa pagmamasid, pero ang isipan niya ay naglalakbay. Nasa Pilipinas ang isipan niya sa isang importanteng business deal. Ibinaba niya sandali ang hawak na tasa at sinipat ang orasang pambisig. It was time. And at exactly 7 p.m., he, 33 years old billionaire, Francisco Metres, was finally the owner of the Montelibano Memorial Medical Center. He was not in a medical field, pero katuparan ng matagal na niyang pangarap ang maangkin ang nasabing paggamutan. Francisco owned 3 5-star hotel in the Philippines. Nasa real estate ang kumpanyang pinamamahalaan niya. Kung tutuusin, sakit ng ulo na ang magdagdag ng negosyo, lalo na't hindi pa naman niya linya. He wanted the hospital for one reason only, to revenge. 5 taon na niyang nagsumikap na paluguin ang lupaing naiwan sa kanya ng yumaong ina. Nakiayon ang tadhana. At habang nagtatagumpay siya, nagsimula namang bumagsak ang hospital. Ngayon, ay makakamit na rin niya ang pinangarap ng paghihiganti kay Catherine. Makukuha na niya ang bagay na pinakaimportante kay Dr. Joseph Montelibano, ang hospital nito. Iisa-isahin niyang kunin ang mga nagpapasaya sa pobreng doktor hanggang umabot sa puntong ito na mismo ang kikitil sa sarili nitong buhay. Tatapusin na niya ang pagkakape. Sasabay siyang maglalakad-lakad sa mga taong nakikita niya nag-i-enjoy sa lugar. Hindi natuloy ang paglapat ng rim ng tasa sa kanyang bibig. Somebody had caught his attention. Isang simpleng floral dress lamang ang suot ng babae na pinatungan ng itim na cardigan. Wala itong kahit anong aksesoris sa katawan. Ibinalik niya sa mesa ang tasang naglalaman ng di na naubos na kape. Parang may pakpak ang mga paa na tumayo siya. Nakatutok ang mga mata sa kanyang target. Her life was a mess. Sa loob ng 3 taon ay para siyang zombie. A walking dead. Sa bahay, ay nasa kwarto lang palagi si Margaret. Either natutulog siya, o kaya ay tahimik na kinakausap ang litrato ng nobyong si Ferdy. Pag may pagkakataon, ay doon niya ginagawa sa harap ng puntod ng yumaong nobyo. Sa Negros ito nakalibing, at pag may bakasyon ay umuwi siya sa probinsya. Sa hospital, nagagawa niyang magtrabaho ng maayos, pero ni minsan, ay di niya nagawang ngumiti. Kung di lang siguro malumanay ang boses niya at pakikitungo ay baka walang pasyenteng natuwa sa kanya. She's alive but she stopped living 3 years ago. Dahil nagtapos na ang lahat para sa kanya. Nang mamatay si Ferdy sa isang aksidente. Inaayos ni Margaret ang suot na cardigan nang maramdaman ang malamig ng ihip ng hangin. Kung hindi lang siya nahihiya sa mga barkada niya. Nung kang tatanggapin niya ang birthday gift ng mga ito sa kanya na trip to Hong Kong. Alam niyang umaasa ang mga ito na may magbabago sa disposisyon niya kung aalis siya ng Cebu at pupunta sa lugar na walang memories nila ni Ferdy. Ang hindi alam ng mga ito, sa 3 araw na bakasyon doon, ay ngayon lang kung kailan last day niya sa Hong Kong. Ay ngayon lang siya lumabas para mamasyal. Nang mapagod sa paglalakad, ay humanap siya ng mauupuan.
Hindi gaanong matao ang napili niyang pwesto, pero maganda pa rin ang view ng karagatan mula doon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinangay siya ng isip pabalik sa nakaraan. Hindi pa man tumutunog ang alarm ni Margaret, ay nakadilat na ang kanyang mga mata. Sa sahig ng kwarto na nilalagtagan lang niya ng matipis na foam, doon siya natutulog katabi ng makakapal na aklat. Hindi niya namalayang natulugan na niya ang kanyang case presentation tungkol sa isang pasyente na dahil sa kakagamit ng droga ay inatake sa puso sa edad na 23. Itinutok niya sandali ang mga mata sa kisame. Pagkatapos ay hinagip ang kanyang cellphone. Bago pa magpunta sa kanyang messages, ay binuksan muna niya ang kalendaryo ng kanyang aparato. 305 days to go. Margaret, before you finally say I do. Nangingiting sabi niya. Malayo pang April, buwan ng kanyang kasal. Pero pakiramdam niya ay malapit na iyon sa bawat araw na nakakabawa sa countdown niya. Ayaw ng papa niya kay Ferdy, pero ibibigay daw nito ang basbas nito na makasal sila. Sa oras na makuha ni Margaret ang diploma mula sa kursong medisina, ang pangakong iyon ng ama ang nagbibigay lakas sa kanya sa bawat araw. Nang ma-exit na niya ang kalendar ay nasa message naman siya pumunta. Mabilis na nagtipa ng message ang mga daliri niya. Good morning, mahal. I love you. Hindi na naalis ang ngiti sa kanyang labi hanggang sa pindutin ang send button. Wala pang isang minuto ay may isang bagong mensahe na sa kanyang inbox. I love you too, mahal. Ingat sa Judy at advance happy birthday. How I wish na nandyan ako sa tabi mo bukas. Kahit wala ako dyan bukas, tandaan mo, lagi na mahal kita. You are my life. Mahal ko. Para nakainom siya ng energy drink. Ganoon ang epekto ng mga sweet messages ni Ferdy sa kanya. Naghanda si Margaret para mag-duty. Nang pumatak ang alas 8 ng umaga ng sumunod na araw at dumating na ang papalit sa kanya, ay saka lang niya nagawang sabihin sa sarili na happy birthday, Margaret. Nang i-check niya ang cellphone niya, ay wala kahit isang mensahe o missed call man lang mula sa nobyo. Magtatampo na sana siya dito. Pero pagdating niya sa quarters nila, ay may naghihintay na malaking frame na balot ng papel. Nang tanggalin niya ang papel, ay tumambad sa kanya ang portrait niya. May idea na siya kung kanino galing iyon. Ginuha niyang maliit na sobre, nakasama ng painting at binasa ang note sa card. To the most beautiful woman I know. Happy birthday. We are miles apart, but my love for you is greater than the distance that separates us. Isasama ko na sana ito sa exhibit ko next month. Pero naisip kong dapat ako lang ang makakita sa magandang mukha ng mahal ko. I'm yours, and you are mine forever. Always, Ferdy. May namuong luha sa kanyang mga mata. Pinahid niya iyon gamit ang likod ng kanyang palad. Agad na kinuha ni Margaret sa bulsa niya ang kanyang telepono at pinindot ang speed dial para sa numero ni Ferdy. Nakakailang ring na iyon pero walang sumasagot. Nang sa wakas ay may sumagot. Babae iyon at nagpapakilalang nurse. Sinabi nitong nasa hospital si Ferdy. Para siyang sira habang sinubukang kontakin ang mga magulang ni Ferdy para kamustahin ang kalagayan ng nobyo. Pero wala pang isang oras ay nag-ring ulit ang cellphone niya. Si Michael, kaibigan ng boyfriend niya. Wala na daw si Ferdy. Hindi kinaya ng katawan nito ang mga natamong injuries nang mabangga ang kotse nito sa isang truck na nawala ng preno. Ang mainit na butil ng luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang nagpabalik kay Margaret sa kasalukuyan,
3 years na mula ng aksidente. Pero parang kahapon lang ang nangyari ang lahat. 3 taon na. Pero parang sariwa pa rin ang sugat sa puso niya. Happy 25th birthday to me. Bati niya sa sarili. Nakapaloob sa mga katagang iyon ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang mapaklangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hinayaan niya muna ang luha na maubos at matuyo bago nagpa siyang lisanin ang lugar para bumalik sa hotel niya. Maaga pa ang flight niya bukas pabalik ng Pilipinas, kaya dapat maayos na niya ang mga gamit niya. Pagpihit ni Margaret, ay may nakatayong babae na nakaharap sa kanya. Tila kanina pa ito na nakatayo sa likuran niya at hinihintay lang siya. Weird, naisip niya. Dalagpasan na sana niya ito, pero pinigilan siya nito sa braso. Gulat na napatingin siya rito. Nakatitig sa kanya ang itim na mga mata nito. Ihihipnotize pa yata niya ako, sabi ng isip niya. You have gone through a lot. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Hindi nito alam ang pinagdaanan niya. You have experienced 2 tragedies in your love life, but you will soon have your happy ending, sabi nito, at pinakawala na ang braso niya. Para siyang itinulo sa kinatatayuan niya. Nawala na at lahat sa paningin niya ang babae, ay hindi pa rin siya umaalis. Hindi siya naniniwala sa happy ending na sabi nito. Crazy woman, nasambit niya. Pagbaling niya para ituloy ang paglalakad, ay bumangga si Margaret sa matigas na dibdib ng kung sino. Kung hindi siya napakapit sa braso nito, ay malamang na nakaukit sa isa sa mga stars doon sa avenue ang pang-upo niya. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nalaman niyang matangkad din ito. I'm sorry. Baritono ang boses nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ay nagawa ni Margaret na tumingin sa isang lalaki. I'm sorry. Ulit nito. At nakita niya na maputi at pantay-pantay ang ngipin nito. Parang may sariling isip na kusang pinakakatitigan pa ng kanyang mga mata ang matangos na ilong nito. His eyes were green. Parang na-magnetize na nakikipagtitigan siya sa mga mata nito. Napakiramdam niya ay may kakayahang basahin ang buo niyang pagkatao. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nito. 1 pulgada lang ang layo ng mukha ng estranghero sa kanya. Nagawa niyang hamigin ang sarili. Hindi. Nagpasalamat si Margaret at nagtagumpay na iiwas sa paningin dito. Tumuwid siya at bumitaw na sa lalaki. I'm fine. Tama ang hinina ko. Isa ka sa mga magagandang Pilipina na nagbabakasyon lang dito. At ngumiti ulit ito sa kanya. This time ay isa lang ang nasa isipan niya. Gwapo ito. Inilahad ng lalaki ang kamay nito. I'm Francis Man. His voice trailed off ng isang nanguyam ng ngiti na sumilay sa mga labi niya. Luma na ang estilo na ginamit ng estranghero. This guy was just like all the others. Ginamit lang nitong excuse ang pagbangga sa kanya para makipagkilala. How lame. Ang kaninang paghanga para sa lalaki ay parang tinangay na ng hangin. She met his gaze again. You are handsome and you look decent. You don't need to stoop this low just to know a girl's name. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mukha nito. Word of advice. Don't do this again. It won't work to the smart ones. Kalmadong sabi niya. Ang cheap. Hindi na niya hinintay na humirit pa ito.
kaagad na siyang umalis. 2 tragedies. Possible nga kaya? Una ay broken engagement niya sa businessman na si Miko. Ikalawa, ang pagkamatay ni Ferdy. No. Walang happy ever after. Ani ni Margaret. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.